Friday ng buwan, Quiapo Day. Alamin natin ang sitwasyon sa Quiapo Church sa unang balita live ni James Agustin. James? Gang, good morning. Dagsa yung mga deboto ng Itim na Nazareno dito sa Quiapo, Maynila dahil ngayon ay unang Biyernes sa buwan ng Hunyo at syempre kasabay pa yung mismong Quiapo Day. Iba-iba man yung kwento ng mga deboto, Igan, ay sama-sama naman sila sa pagpapasalamat matapos matupad yung kanilang kahilingan ni Dinulog sa Panginoon. Halos 4 na dekada ng deboto ng Itim na Nazareno si Jeline. Kaya tuwing Biyernes ay naglalaan talaga siya ng oras para makapagsimba. Lahat naman na hiniling ko, binigay rin niya eh. Wala na imposible. Yung sa mga anak ko, siyempre, na ayoko na nagkakasakit sila. Tapos yung sa mga apo ko. Kapansin-pansin ang tattoo ng imahe ng Nazareno sa kanang braso ni Jeline. Malalim daw ang kahulugan nito para sa kanya. Ipinalagay raw niya ito matapos gumaling sa leukemia. Dahil sa paggaling ko sa sa sakit, kaya ako nagpatato talaga. Kasi naniwala ako na gumaling ako dahil yung sa pananampalataya ko sa kanya. Si Emelina galing Navotas. Tuwing Biyernes, maaga raw talaga siya nagsisimba kasama ang kanyang asawa. Lalo na nag-pandemic, talagang naging deboto kami. Pero nung bata pa kami nagsisimba, kala madalang lang. Kahit may konting biyaya, salamat din dahil kahit paano nakakaraos kami. Mga anak ko, eto, asawa ko. Eto, may sakit kasi to. Nakaka-survive siya. Matyaga rin sa pila para makapasok sa simbahan ang senior citizen na si Jonery. Nakakapagdasal ako ng taimtim. Hanggang ngayon po buhay pa po ako. Pinahahaba yung buhay ko. Sakit po ba kayo? Opo, sakit nga sa puso eh. Pasado 4:00 pa lang na madaling araw kanina, mahaba na ang pila ng mga deboto sa Carriedo Street. Doon karaniwang pumipila ang mga gusto makapasok sa simbahan at makadalo sa banal na misa. May pila rin sa Plaza Miranda. Ang iba na hindi nakapasok sa simbahan, doon na lang pumwesto at nanalangin. Samantala, Igan, ongoing ngayon yung ika-4 na schedule ng banal na misa at napakadami pong tao ngayon dito sa Carriedo Street sa gilid ng simbahan ng Quiapo. Dito kasi karaniwan, pumipila yung mga gusto makapasok sa loob ng simbahan. Kanina nga, yung dulo ng pila ay umabot na doon sa LRT. Pero ngayon po, nagsisimula na namang humaba yung pila. Ito yung mga deboto na a-attend ng Mass mamaya pang 8:00 ng umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Quiapo, Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, mahigit 80 mga designer at mga artisan sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang nagsama-sama sa isang pagtitipon na layong palakasin pa ang kani-kanilang mga sining. Narito po ang aking unang balita. Ito na ang isa sa pinakamalaking pagtitipon ng mga manghahabi, manlililok at iba pang artisan at craftsmen mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang Likha 3 ay layong ipakita ang galing at talento ng mga Pilipinong manlilikha at mapayabong pa ang kanilang sining. What inspired us, it's because we just discovered that when you put people of like minds together, you don't really need government intervention or any economic intervention. If they talk among each other, they solve their own problems. Pangunahing panauhin si First Lady Liza Araneta Marcos na nagpasimula ng ganitong proyekto nung sila ay nasa Ilocos Norte pa lang. Pebrero nung nakaraang taon lang sinimulan ang mas pinalaking likha at ngayon, 87 artists na ang kanilang napagsama-sama. One big challenge is how do we ensure that we are able to serve our artisans well, and they were able to be, they will be provided by our national government agencies, and for them to have that sort of inspiration na when they join Likha, there's something to look forward to. Kasama rin sa mga sumuporta si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, na bumili ng iba't ibang produktong Pilipino. I bought a few pieces of the noon in support of this event. The noon, Zamboanga. Zamboanga is a place where Chinese landed in the Philippines in ancient times.
Layunin din ang trade fair na ito na pag-ugnayin ang mga artisan at mga Pilipinong designer at pribadong kumpanya para sila'y magtulungang mapanatili ang mayaman at napakagandang tradisyon nating mga Pilipino. Mother, okay? Ayan. Ang tattoo artist na si Noda nawalan ng trabaho noong pandemic. Ngayon, isa na siyang miniaturist at lumilikha ng mga diorama tungkol sa mga pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. So dahil lockdown po nung panahon na yun, pandemic, as a full-time tattoo artist po nawalan ako ng kita nung mga panahon na yun. Tapos bigla ko na lang naisipan yung ginagawa ko nung bata ako kasi during the elementary days po, nandiyan po yung project natin sa school na gumagawa tayo ng mga miniature. Ang mag-aamang Pedro Sr., Pedro Jr. at Michelangelo naman, ginamit ang mga nasirang kahoy noong bagyong Yolanda para makagawa ng religious sculptures. Ang purpose ko na mapakinabangan niyo pa yung mga, lalo yung mga kahoy na nasira sa simbahan ng Yolanda, Immaculate Conception. Sabi ko, sayang to, pwede itong gawing art, sculpture. Ngayon, ang kanilang mga obra nakarating na sa ibang bansa tulad ng Italy.